Alamin ang iba't ibang programa at serbisyong handog ng Ministry of Social Services and Development o MSSD sa mga mamamayan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Samahan ang inyong mga tagapaglingkod mula sa MSSD sa pangunguna ni Minister Attorney Raisa Jajuri at alamin ang mga proyekto at programa ng Bangsamoro Government para sa mga kabataan, kababaihan, nakatatanda at sa lahat ng mga vulnerabong sektor ng lipunan. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Mapapakinggan sa DXMS-AM Radyo Bida, Cotabato City, DXOM-AM Radyo Bida, Coronadal City at Voice FM Cotabato tuwing Sabado alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Makialam, makibalita at makibahagi. Sama-sama nating paunlarin ang buhay ng Bangsamoro. Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Magandang umaga po sa ating lahat. Kabangsamoro, mapita sa kanulangon sa mga pakatanog o mga pag-alitan sa Maguindanao. Welcome sa ating programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Ngayon pong araw ng Sabado, December 27, 2025. Assalamualaikum, ako inyong Kabangsamoro, Jeff Mendez at your service. Assalamualaikum at mayong buntag mga Kabangsamoro. Ako naman po si Jiday Lukman at your service. Napapakinggan po tayo ng live sa DXMS AM Radio Bida 882 sa inyong mga AM radio dial. Ganon din sa DXOL Happy FM 92.7, DXJC 92.1 Voice FM at Gabay FM 97.1. So AM or FM po ang transistor nyo, no problem. Dahil kami po mapapakinggan nyo kahit saan. Pwede rin po kayong mag-message sa atin, ano? At masusubaybayan nyo po ang ating programa via FB Live. Alright, at napapanood din tayo live sa ating mga Facebook pages, lalong-lalo na po sa MSSD Regional and Provincial Branches, sa FB page ng DXMS Radyo Bida, DXOL Happy FM, DXJC 92.1 Voice FM. Naka-live stream din po tayo sa Bangsamoro Media Productions at Bangsamoro Multimedia Network. At syempre, abot na abot rin natin ang ating mga kababayan sa Tawi-Tawi dahil naririnig tayo ngayon sa pamamagitan ng Radyo Suara 99.1 DXSL Sunlight FM. Marayaw Adlaw, Tawi-Tawi. At moving forward, asahan nating maririnig po ninyo kami sa iba pa mga probinsya ng Bangsamoro Region sa ating mas pinalawak na radio program next year. Bukas na po yung hotline number natin. Actually, 24/7 po yan bukas. Any time of the day. Basta po, mag-text lang kayo. Huwag kayong tumawag dyan sa number na yan. Naka-flash na po sa screen natin hotline number 0919-480-4265. Yan po yung hotline number natin. Tandaan natin, 0919-480-4265. Pwede rin mag-chat sa ating messenger sa ating pong official Facebook page, Ministry of Social Services and Development. Pagi pong bukas yung ating channels para po naman sa inyong mga comments, suggestions, or recommendations at para po mas mapabuti pa yung paghahatid natin ng mga basic services and social services para po naman sa ating mga kababayan sa Bangsamoro. Alright, at naging posible po ang programang ito sa pamumuno at pagsisikap ni MSSD Minister Attorney Raisa Jajuri at Deputy Floor Leader din ng Bangsamoro Parliament. Ayun, bati muna tayo, Juday, sa ating mga viewers. Yes. Okay, shout out sa ating mga viewers dyan sa Lanao del Sur. Surely, marami talagang nanonood ngayon. Abot na abot dyan ang signal natin. Ayun. Good morning kay Baharudin Mukamad, ang aking office mate na lagi nagpapa-shoutout araw-araw. Kay Ma'am Cha KM, kay Miss Shahara Pendaliday, kay Ate CM Campbell, kay Yuk MJ na every Saturday ay hindi talaga kinakalimutang mag-tune in with us. Mga live audience natin, hello po sa iyo, Basham Bakal and Haini. Magandang morning din kay Hagyar Ismail and Hamid Saga. Yan, nanonood sa atin yan. Bia and Dobe Lon. Nahirapan talaga ako magbasa ng mga pangalan. And Sally Ali, Sally Ali, yan, from Poblacion Tocananes. Magandang morning sa iyo. And sa mga taga Marawi din, magandang morning. Ready na sila para sa ating Sabado Panalo mamaya. Yes. Tandaan po natin, manood po kayo, matuto at manalo sa ating Sabado Panalo. We will have 4 winners today
today na mananalo po ng 300 peso worth of GCash. Ang gagawin lang po ay manonood, matuto sa ating pag-uusapan at manalo po kayo ng 300 peso worth of GCash sa bawat tamang sagot at yung pinakamabilis na magbibigay ng sagot sa ating comment section mamaya. Remember, para po ito sa ating audience na hindi po empleyado ng Ministry of Social Services and Development. So kung kayo po employee, disqualified po kayo sa laro, pero pwede po kayo mag-coach sa mga kapamilya ninyo. Yes, tama ka dyan kasamang Jeff. Bago ang lahat, gusto ko rin palang batiin ang aking nanay who will be celebrating her 51st birthday tomorrow. Happy birthday to my mom! Happy birthday po sa iyo, Ina. And more birthdays to come. God bless po sa iyo, ha? And tandaan natin sa mga sasagot, dapat po ay nakashare na itong ating Facebook Live ngayon sa inyong mga profiles at sa mga groups kung saan kayo merong members, no? Dahil kailangan po ng share badge sa tabi ng pangalan ninyo para po naman kayo ay manalo, no? Kaya mag-qualify po kayo para sumali sa ating Sabado Panalo ngayong araw na ito. Tama ka dyan kasamang dyan, paunahan talaga. So kailangan talaga malakas yung signal or talagang alam mo yun yung kailangan nakikinig tayo at screenshot natin yung pag-usapan natin mamaya. Oo, salamat po sa mga sharers natin sa pag-like, sa pagbigay po ng mga iba't ibang reactions at syempre sa pag-share ng atin pong mga Facebook Live ngayong umaga. So Juday, ano ba pag-uusapan natin today? Alright, no, kasamang Jeff, ngayong December ay Philippine National Volunteers Month. At dahil sa observation na to, ay pag-usapan natin yung volunteerismo sa Bangsamoro. Yun yung diwa ng paglilingkod. Ang malasakit at kusang loob na serbisyo na nagpapalakas sa ating mga komunidad. Tutuon tayo sa mahalagang papel ng ating mga Child Development Workers o tinatawag nating CDWs. At sila yung mga araw-araw na gumagabay, nag-aalaga at natuturo sa ating mga bata sa kanilang unang yugto ng pagkatuto. Ayun. At syempre, dahil yan ang ating topic, syempre, makakasama natin ang isa sa mga child development workers dito sa Cotabato City. Si Ma'am Elsie Pedros LPT. No? Siya po yung ating magiging bisita ngayon at pag-uusapan natin kung ibuhay ng pagiging teacher sa daycare. Yes. Daycares, ang child development workers po sa layman's term ay daycare teachers. Yes. So siya po ang ating magiging guest ngayon. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Elsie, and welcome sa Bangsamoro Muna MSSD at your service. Good morning po, Lapit sir. po tayo sa mic, Ma'am. Ayun po. Yan, hilain natin yung mic. Good morning po, sir. Sige po, hilain niyo pa po, Ma'am. Kailangan sa may bibig. Yan! At ibaba niyo po konti, nahirapan kayo umabot. Okay. Okay, Ma'am. Sige po. Okay, good morning po, sir. At sa lahat ng nandito po sa radyo ngayon at lalong-lalo na sa mga kasamahan ko po ngayon na DCW. Good morning po sa lahat ng nanonood sa ating live ngayon. Yan. Sige. Unahin natin yung mga tanong natin, Jids. Kumusta mo natin kaya si Ate Elsie? Ate Elsie, ilang taon na po ba kayong isang child development worker, no? Ilang years na po kayo nagsisilbi bilang isang child development worker po? 12 years in service na po ako bilang isang daycare worker Daycare, po. Okay. Sobra isang dekada na pala kasamang Jeff, no? Saan po kayo dito sa Cotabato nagtuturo po? Sa RH6 Crislamville Child Development Center po ako na-assign. Taga RH6 po kayo, Ma'am? Yes po, sir. Kapitbahay kami dati. Kapitbahay dati. Oo, taga ano ako, taga Powerhouse area. Diyan ako nakatira dati. Sige, Ma'am, kwento tayo. Paano ba nagsimula yung journey niyo as daycare or child development worker diyan po sa inyong lugar? Okay, so thank you po sa tanong, sir. Nagsimula po yung journey ko as a daycare worker year 2014. Sa pagsisimula ko po, hindi pa po ako actually daycare worker, volunteer pa po ako. Pagdating ko po ng 2014, in-enroll ko po yung anak ko doon sa Crislamville Child Development Center. Now, which is bago po tayo mag-enroll sa daycare, mayroon po tayong mga form na pipil upan. So, na-notice po ng isang daycare worker na isa rin po akong teacher. Na not knowing na siya pala nag-a-apply na ng teacher sa Thailand. So, kinausap niya po ako, sabi niya, "Ma'am, teacher ka rin pala." Sabi ko, "Yes po, ma'am, teacher din po ako." "Ma'am, pwede ba pag magdating kasi waiting po ako sa passport ko for Thailand, pwede ba magdating yung passport ko, pwede ba ikaw na lang yung
i-recommend ko as a daycare worker sa barangay natin bilang kapalit ko. So, parang ako, hindi ako kaagad na nakauo kasi nga, starting pa lang. And then yung trabaho ko that time is nag-tutor lang po. Start po yung tutorial ko 4 p.m. to 8 p.m. And then, after 1 month po, nagdating na po yung passport niya. So sabi niya, Ma'am Els, ito na po, na-receive ko na yung passport ko. Pwede po tayo tomorrow magpunta doon sa barangay at i-recommend po kita, ipakilala kita sa barangay chairman natin. So pagdating po namin doon, so sabi niya, Kap, sorry po na hindi ako kaagad nag-inform sa inyo na magre-resign po ako. Kasi hindi pa po ako sure na magdating yung passport ko. So nagdating na po kahapon yung passport ko, tapos ipakilala ko po itong si Ma'am Elsie, one of my daycare parent po, sabi niya. So teacher din po siya, Kap. Sa pag-alis ko, pwede po siya na lang yung magpalit sa akin bilang isang daycare worker. So, thankful po naman yung barangay chairman namin kasi sabi nga niya, mahirapan siya maghanap ng daycare worker kasi nga sa word pa lang na volunteerism pa lang, volunteer. So, sa mga kagaya ng mga degree holders, so hindi talaga kasi ano lang man yung makukuha natin bilang volunteer. So, sabi niya, thankful ako kahit na mag-resign ka, at least mayroon ka namang nai-recommend sa akin na papalit sa'yo. So, walang paligoy-ligoy po yung barangay chairman namin. Sabi niya, tomorrow po, Ma'am Elsie, pwede ka mag-report dito sa barangay para pasamahan kita ng isang barangay kagawad sa DSWD office para ihatid yung recommendation letter. So, bago po ako naging daycare worker talaga, sir, nag-undergo po ako ng OJT. Kasi po hindi po basta-basta mag-handle sa mga bata na lalo na yung ages 3 to 4. Mahirap po. So, nag-undergo po ako ng 3 weeks OJT. So, dito po malalaman kung qualified ka ba talaga na magturo sa ages 3 to 4. So, after ng OJT, nag-start na ako year 2014 po as a daycare worker kasi qualified. So, thankful po tayo na qualified tayo as a daycare teacher. So, nag-start po ako 2014. So, sa pagsimula ng 2014, so, kailangan din po natin na mag-attend ng iba't ibang training para maging effective daycare worker po tayo. So, yan lang po, sir. Pagka po ba child development worker ay meron pong regular salary or honorarium po yung tinatanggap ninyo, ma'am? Sir, actually, honorarium lang po talaga tayo. So, si ma'am ay isang uri talaga ng volunteer. So, kaya po siya ang bisita natin ngayon because you could have, chosen another job that will pay you a regular salary for a month, no? Pero talagang nanatili po kayo for a decade na maging volunteer sa pagiging daycare daycare teacher and child development worker. Bakit po ninyo pinili yan, ma'am? Bakit po ninyo hindi nagbago yung isip mo sa loob ng 10 taon? Diyan pa rin po kayo. Yes, sir. So, isa lang po kasi yung reason dyan pag may malasakit tayo at pagmamahal sa mga bata. So, hindi po alintana yun sa atin yung honorarium. Kasi nakikita ko po talaga na kailangan po na gabayan at arugaan yung mga bata. So, yun po yung reason bakit ako nagstay bilang isang daycare worker. At hangarin ko po talaga na makatulong sa community natin. At magbigay ng oras para alagaan at gabayan yung mga bata natin. So napalapit sa iyo at napalapit sa iyo yung mga bata and napalapit sa iyo yung trabaho. Yes, sir. Kaya minahal mo talaga yung trabaho na yan. Di ba Passion talaga magandang ano yan, magandang quality yan of a of a citizen, no? Lalo na dito sa Bangsamoro na alam naman po natin na medyo talagang mahirap din ang buhay. Mahirap din ang buhay. Pero ito, pag pinili mo talaga yung landas na yan, dapat ready ka na harapin yung mga challenges. No? So, knowing the fact na licensed professional teacher, si Ma'am Elsie, pwede pa siya mag-apply sa ibang mga, sa DepEd or sa other regional that would pay agencies, her no? a higher salary for a month. Pero talagang nanatili si ma'am sa daycare center para sa pagmamahal dun sa mga bata at para magabayan talaga dahil importante yan kasi yung first step from the parents, teachers na parents bilang teachers ng mga bata sa bahay. Ang first step is dadalhin sila sa daycare para sa mga early childhood care and development nila, no? Hindi biro
yung pagiging daycare center teacher. Kaya po naman kudos kay ma'am. Talagang hanga Nagtagal kami. siya sa industry. Sa hanga pag-volunteer. Yeah. Oo. Ano po yung mga hamon po sa inyong pagtuturo, ma'am, sa daycare? Ano po yung mga nakita ninyo talagang medyo mahirap, no? Mahirap pero kinaya po ninyo? Yes, sir. So, ito po yung pinakamahirap na hamon talaga as I experience po bilang isang daycare worker. Yung kakulangan ng natin, yung resources natin sa pagtuturo. Isa po yan. At saka isa rin po yung mismo yung pagtuturo natin kasi iba't iba po yung needs ng mga bata at kakayahan. So kaya nga yung nabanggit ko na before ka po mag-handle ng daycare, so kailangan naubog ka po sa training. Para alam mo paano sila i-handle. Kanina, alam mo, may mga nakausap din ako mga daycare workers. And one of the challenges na nakukuha nila ay yung transportation sa ibang mga lugar naman Yes, yun, no? Si ma'am, at least nandiyan lang sa neighborhood yung center. Transportation, tapos mabagal yung bigay ng honorarium. Syempre, magbabayad pa sila ng pamasahe. Tapos minsan, hindi pa nagbibigay yung barangay. Kasi sa inyo po sa inyo pong sitwasyon, ma'am, kumusta po yung honorarium? Natatanggap po ba at okay lang po ba ang natatanggap ninyo? Yes po, sa barangay naman namin sa regular po yung honorarium namin na ibibigay ng barangay chairman. At ang maganda dyan, si MSSD nagbibigay din, di ba? Yes, Oo. Kasi may intervention si MSSD Yes. sa Correct. ECCD, no? Oo. Sa mga child development workers, sa mga child development centers, yung mas kilala sa tawag na daycare centers, and yung sa daycare learners, no? May iba-ibang interventions Yes. dyan si MSSD kung saan doon sa ating mga child development workers, no? Kay Ate Elsie, sa buong BARM, no? Yung mga accredited daycare workers natin, ay yung mga interventions sa kanila ay isa na doon yung monthly honorarium. It is just kumbaga supplemental siya kasi yung mga barangay naman ay nagbibigay Meron din. silang pondo. Nagdadagdag ng 4,000 a month if I'm not mistaken. And then aside from that, wino-work out ng MSSD, no, na to expand that, no, na mas papalaki pa Oo. moving forward yung 4,000 na yan. Hintayin natin next year, no, kung Madagdagan. yung official announcement natin, no, na Kasi dapat kung magkakaroon nakikita. man ng increase. Kasi dapat nakikita ng gobyerno yung kahalagahan ng early childhood care and development. Bago idalhin yan sa formal schooling, sila yung nag-aaruga talaga, nagtuturo ng mga basics, no? Doon sa daycare center. So importante din po talaga, dapat nga nabibigyan sila ng mga plantilla position if I were to to suggest, no? Dapat ay mga plantilla position. At yes, tama po 'yun na dapat ay mga licensed professional teachers din na mag-handle sa Kasi daycare trained, center. no? Kasi trained talaga oo. sila. Critical kasi yung role nila kasi, di ba, sa ECC, sa daycare worker, sa daycare centers, no? Ang mga kinikater dyan ng mga bata ay 0 to 4 years old or 0 to 5 Correct. years old. Wherein yan yung stage na critical yung pag-develop ng brains ng mga Oo. bata. Ang hirap ang hirap humandle ng mga batang ganyan kasi mahirap silang tanongin kung anong gusto nila. May mga ganyan, di Tsaka yung naman na pasensya. Oo, Yung patience pasensya, mo, yes. importante din 'yun, no? Yeah. Aside from the barangay and from the MSSD, may ibang mga daycare centers na pati yung mga parents nagbo-volunteer na nagdo-donate din, no? Para sa mga Bayanihan, teachers. no? Nagbabayanihan, nagbibigay. Sa barangay po ba ninyo, ma'am, ganyan po din? Nagbibigay din po yung mga parents para po naman madagdagan yung natatanggap po ni teacher? Yes po, sir. Ganon din Oh, po very good. Sa amin. barangay RH6. Congratulations to you. Thank you. Shout out mo yung barangay chairman. Oo. Shout out sa inyo. Sa mga parents at saka barangay chairman namin sa RHC. Oh, banggitin mo yung barangay Nagpapa-shoutout chairman dito, niyo, Sir ma'am. Jeff. Our barangay chairman, Muhammad Nor Umul. Isa sa mga parents na tinuturuan ni Ma'am Elsie, Ayun, nanonood sabi ngayon. niya. Yes. Si Ate Bay Fatima Caron Ampa. Sabi niya, Yun. Jiday, teacher siya ng bunso ko sa RH6. Aba. Ayun. Hello, Ayun, ma'am. isa sa mga parents na ng mga students mo nanonood ngayon. Oo. Yun ang maganda. Hello, Ma'am Bay Fatima Pakhan. Ayan, good morning po sa inyo. Maganda yun kasi pati yung mga pati yung mga parents nararamdaman nila na hindi sapat yung tinatanggap ni ma'am, kailangan nating magdagdag Yes, pa. yes. Oo. Ano lang ba naman yung, hindi naman kasi yung amount, no? Ang importante ay nagbibigay. Nagkukusa na, nagbibigay, nagdo-donate para doon sa mga nagsasakripisyo para sa mga anak nila. And so, congratulations sa mga parents dyan na under po kay Ma'am Elsie. Congratulations sa inyo. Hanga po kami sa inyong ginagawa. Ayun. So, paano niyo po mailalarawan, ma'am, yung
role nyo, yung papel ninyo sa paghubog nung mga kabataang under po sa klase ninyo? Okay po, para sa akin, yun ngang sinabi ko kanina, sir, hindi po maging basta-basta na maging isang daycare worker. So, para po sa akin, yun nga, kailangan na may malasakit tayo sa bata at pagmamahal. So, kailangan na isa rin tayo sa paghubog ng kanilang kaalaman. So, lalong-lalo na po sa pagdidisiplina. So, kailangan din po natin silang maturuan ng mabuting asal para maging handa po sila sa formal education at maging mabuting kasapi po sa ating komunidad. Meron po ba kayong ma-recall na moment or incident sa pagiging volunteer teacher ninyo sa daycare na hindi po ninyo makakalimutan? At may mga estudyante po ba kayo? Kasi 10 years na eh. So, kung yung first year mo naturo, bale siguro na ngayon, high school na ngayon. May mga Yes, sir. may mga nakakakilala po ba sa'yo? May nagbibigay po ba ng gift sa iyo sa mga Teachers Day? Ano po yung mga memorable experiences po ninyo? Okay, hindi po, 12 years na po ako, sir. Actually, Oo, 12 years na po. pala, Yes. ano? Within 12 years in service po, yung experience or karanasan na hindi ko po makakalimutan, isa na doon yung nagkaroon ako ng pupil na which is, kasi nga iba-iba yung ugali ng pupil natin na which is hyper, masyadong malikot sa klase. So, yun po yung hindi ko makalimutan kasi every start ng session ko po, pag magse-session na ako, ikot ng ikot po yung bata. And then, pag ikot niya, pupunta po siya sa table ng classmate niya. Pag ano po yung makikita niya doon, kukunin niya po. Siyempre, yung classmate niya umiiyak kasi kinukuha yung gamit niya. So, isang distraction po yun. Kaya sabi ko, hindi ko makakalimutan kasi isang distraction po yun pag time ng session. So, siyempre, umiiyak yung bata. So, kinukuha yung gamit niya. So, kasi sa daycare po, sir, pag mag-start kami ng klase, 2 weeks lang po allowed yung parents inside the room. Then, after 2 weeks, outside Na sila. Hindi na sila pwedeng palapit-lapit doon sa mga anak nila kasi Yes, tinuturuan na po ninyo ng independence Yes, yung mga yes bata. po. Kailangan preparation kasi ito for formal schooling. So, dapat pagka doon pa lang sa daycare, matuto na sila na iniiwanan sa loob ng classroom. Yes. Dahil pagdating Yes, sir. doon sa preschool, talagang iiwanan na sila. Yes. Oo. And then, after that, sir, yung daily routine po niya, ganun na talaga, ikot ng ikot. And then, not knowing kasi bilang isang, kahit nasabi natin, parents are not allowed inside the room. Magagawa talaga yan sila ng paraan na makasilip sa bintana, masilip lang yung anak nila. So, nakikita nila kung ano yung ginagawa ng anak nila sa loob ng room. So, syempre, yung batang malikot, hindi lang isang bata yung napaiyak. Ganito, ganyan. So, one day, yung parents na naglapit sa akin, sabi niya, teacher, pwede stop ko na lang yung anak ko. So, syempre ako na-shock. Ako, bakit? Sabi ko, bakit mami? Bakit mo stop? Sayang naman. Sabi niya kasi, sa tuwing nasa labas kami, kinakausa ay yung mga pinag-usapan po nila, yung anak ko. Kasi yung anak daw nila behave, nakikinig sa'yo, nang biglang lapitan ng anak ko, so umiiyak. So, distraction po daw siya. Stop ko na lang siguro ito, teacher. Yun ang sabi niya. So, ang advice ko sa kanya, ma'am, diba, in-enroll natin yung anak natin sa daycare for socialization. Sabi ko sa kanya. So, paano po ma-develop yung socialization nila pag ipahinto mo po siya? Hindi pa po tayo nag-abot ng 2 months, mami. So, hindi pa natin masyadong ma-observe yung kakayahan ng yung anak. Kaya pag parents kasi tayo, dapat matyaga tayo sa ating anak. So, to make the story short po, sir, so sabi na, sige, ma'am, hindi ko na lang muna. Pero pag ganun pa rin yung attitude ng anak ko, stop ko na talaga, ma'am. And then, every month kasi mag-conduct kami ng monthly meeting sa parents. So, after natakil ko yung mga agenda, syempre, may address tayo na agenda. So, sabi ko, kung sino yung may mga suggestion or question, pwede na po kayo magtanong. Sabi ko sa kanila, nang may isang parents na nag-raise ng hand. Sabi niya, teacher, ako po. Kasi as I observe po, teacher, pag nag-session ka po everyday, hindi po isa lang yung bata na umiiyak kasi nga sa kalikot ng batang yun, yung batang yun, isang bata. Sabi niya, so nakaka-distract po yun at saka
naawa po kami sa mga anak namin kasi hindi yung ganito yung anak ko sa bahay. So, ganun na yung pinag-usapan. So, I try to explain po sa mga parents. Sabi ko, Mami, naka-attend ka ba during orientation before nag-start yung session natin? So, sabi niya, hindi po. So, nag-i-explain ko po sa kanya kung ano yung tama. Ano yung ganito, na wag tayo yung makita natin yung mga bata, na wag yung mag-judge tayo agad, hintayin natin na may improvement yung bata. So, mga 9 months, andoon pa rin yung bata. So, ako kasi sir, pag nag-start ako ng klase ko, mag-set ako ng rules sa klase ko. For example, before mag-start yung session ko, dapat, before mag-start yung session ko, ano ang gawin? Makinig. Kaya ano po yung ginagamit natin pag nakikinig tayo? So, syempre yung ears. So, ganun, mag-set ako ng rules. So, pag gusto po magsagot, so ano po yung gawin natin? Just raise your hand and then close your mouth para walang ingay. So, nagbibigay ako ng set ng rules po before ako mag-start ng ng session ko. And then minsan, sabi ko pag big eyes na po si teacher, ibig sabihin, ano po ang ibig sabihin pag big eyes na si teacher? Galit na po si teacher. So, yun, everyday ginagawa ko yun, sir. Hanggang yung bata na malikot, yung batang hyper, nakatayo siya. Then, i-mention ko lang yung name niya. Shahara, sit down. Shahara, okay, ganito. Pag mag-big eyes, so big eyes na si teacher. So, mag-behave na yung bata. Na within 9 months, may improvement talaga yung bata, sir. And then, biglang lumapit yung nanay, nakahag sa akin, with matching iyak yung nanay. Na nag-hug sa akin. Sabi niya, teacher, thank you po talaga sa pagtiyaga ng anak ko. Thank you po talaga kasi nag-decide na ako na ipastop ko pero never ka po nag-surrender sa anak ko. And then malaki po yung naitulong mo sa anak ko. Grabe yung improvement or development ang anak ko, teacher. Pag magdating kami sa bahay, ganito yung sasabihin niya sa akin. Thank you talaga na hindi mo sinukuan. So parang yung nararamdaman mo ba na parang feel mo na hindi lang pala ako isa basta-bastang daycare worker. So, may saysay at silbi pala itong trabaho ko. Parang ganun, Correct. sir. Yung feel mo, yung appreciation ng nanay. At yan yung isa sa mga experiences na nag-udyok sa'yo para manatili. Yes, Kasi sir. addictive yung ganung pakiramdam, ma'am eh. Pag nakaka-addict yung ganung pakiramdam, Yes. yung bang nafe-feel mo yung worth mo sa community. Yes. Yung na-appreciate ka ng mga tao sa community na napaka-addictive nun. Hindi yung pera addictive din kapag kung yun ang motivation mo. Pero mas motivated ang tao kapag may support ng community niya. Yes. Pagka na-appreciate ng community, pag na-appreciate yung trabaho niya kahit sa ang workplace, kahit malaki ang sahod o maliit ang sahod, ang importante ay na-appreciate ng mga tao, anong pinaglilingkuran mo. Yun ang pinaka-rewarding na experience ng isang empleyado. Kaya hindi Katulad mo, natin ma'am. masisisi si Ate Elsie na bakit talagang she stayed for more than 12 years or more than a 12 years, decade. yes. No? Kasi very fulfilling sa kanya yung ginagawa niya kahit na may mga oportunidad naman na pwede siyang puntahan, di ba? Ang pinag-uusapan natin, Jades, ay yung pagiging volunteer, no? Si Ma'am Elsie is one of the volunteers na isang magandang halimbawa ng voluntarismo. Kasi nga, para po sa mga late tuners natin, ngayon po ay Philippine National Volunteers Month, no? Kaya po naman ang pinag-uusapan natin yung voluntarismo sa Bangsamoro. Ang tema po ng Volunteers Month this month ay Volunteerism for Inclusive Development, Empowering Communities Towards a Just and Resilient Future. I-flash nga natin yung i-flash natin yung theme natin for the Philippine National Volunteer Month. Slide Emran. number 4. Oo. Ayun. Slide number 4 5 pala. Five ba? Slide number Number 5 tayo, Emran, para ma-flash natin yung ating theme for the Philippine Volunteer Month 2025. Sige, i-flash natin. Volunteerism for inclusive development, empowering communities toward a just and resilient future. So napakalaki talaga I-flash ng natin role yung ng ating volunteers sa sa ating mga komunidad at lalong-lalo na sa kinabukasan ng bawat individual dito sa ating Slide number 5. area natin, lalo na sa BARM, no?
Ayun, na-flash na ba? Ayan. Ayun. Oh, ayan. Volunteerism for inclusive development, no? Ibig sabihin ng inclusive development, lahat po kasali sa development, no? Walang wali left behind. Oo. Kaya po nandyan yung mga volunteers to make sure na walang naiiwan, no? Lalo na dun sa mga kabataan natin because some cannot afford private preschools, no? Importante pa naman yung preschool and early childhood care and development, and sometimes hindi kaya ng mga parents. So si daycare ay nandyan para saluhin yung mga bata. At an early age ay matutunan nila. At alamin natin mamaya kay Ma'am Elsie kung ano-ano bang natututunan doon sa daycare. Kasi may mga ibang teachers na, may ibang mga parents na hindi dinadala yung mga anak nila sa daycare center. Diretso na sa formal schooling. Pero dapat po ang advice talaga, idalahin ninyo. Yes. Dapat yun ang first step, no, dalahin sa daycare center. Bakit ba dapat kailangan dalahin sa daycare center? Ano bang natututunan ng mga bata? Mamaya po yun sa pagbabalik natin. Pero before we pause for a break, magtanong muna tayo, G, sa ating Sabado Panalo Okay. para manalo naman sila ng ating 300 peso worth of GCash. Sige. Okay, Oh, sige. question number 1. Oh, ayan na. Question number 1. Okay. Ano? Ay, ito na. Ano Ayan ang... Hindi pa ba na-flash? Ano ang tema ng... di ba kaka-flash lang namin ito Oo. kanina. Ano ang tema ng Philippine National Volunteer Month ngayong 2025? Okay, so kung nakinig kayo at nakita rin ninyo yung finlash namin kanina, sigurado makakasagot po kayo. Again, ano po, medyo mahaba-haba yun, ano? Ano ang tema ng Philippine National Volunteer Month ngayong 2025? Pabilisan lang ng pag-type. Kasi yung pinakatamang sagot, ang tamang sagot at pinakamabilis, yun po ang mananalo sa ating Sabado Panalo. Question number 1, ano po yung tema ng Philippine National Volunteer Month ngayong 2025? Naka-flash na po kanina yan. Sana na-screenshot nyo. And question number 2 natin, ano po ang kahulugan ng CDW? Hulaan nyo. Yun yung trabaho ni Ate Elsie. CDW. Oo, ano po bang ibig sabihin ng CDW? Bonus. This is a very bonus na mga Bonus na question, yan. no? Kanina pa Pampano. namin binabanggit yung ano na yan. Ano po ang ibig sabihin ng CDW? Okay, Ayan, paunahan. sagutin na po yan. At magbabalik po kami agad. Diyan lamang po kayo. MSSD BARM at your service. Mahalagang bigyang pansin ang kapakanan ng mga nakatatanda. Huwag nating kalimutan na minsan sila ay naging mahalagang bahagi rin ng ating lipunan. Wala tayo ngayon kung hindi sila nagsikap at naghanda noon. Kaya nararapat lang na sila ay ating mahalin, pansinin at asikasuhin. May iba't ibang programa ang pamahalaan para kay lolo at lola para makatulong sa kanilang makaagapay sa kasalukuyang panahon. Tiyakin natin na napapakinabangan nila ang mga programang ito bilang pagtanaw ng utang na loob at pagpapakita ng malasakit sa kanila. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Social Services and Development o MSSD BARM at ng himpilang ito. Siya si Farida, 9 taong gulang, may pasa sa braso, sugat sa paa at kalmot sa mukha. Kailangan niyang kumita. Kung hindi, ay bugbog ang sasapitin niya. Ama! Tama na po! Ayaw ko na po! Maawa na po kayo! Nasasaktan na po ako! May kilala ba kayong bata na sinasapit ang parehong sitwasyon? Kumilos. Magsumbong sa VAUSI Desk Officer sa inyong barangay o di kaya tumawag sa hotline number 0906-178-410. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Ministry of Social Services and Development ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. MSSD para sa Bangsamoro. 8:38 na po ng umaga, Kabangsamoro. Kayo po ay nakikinig pa rin sa Bangsamoro Muna MSSD at your service. Kasama po ako, Jeff Mendez. At kasama niyo pa rin po ako, Jiday Lokman. Ayan, bati muna tayo, Jids, kasi baka magtampo na sila, hindi natin binabati. No? Hello po kay Leita here ko sa magandang morning. Ganoon din po kay Zahara Nakan and Ali Ahmad Yusuf. Good morning din Desiree De La Serna and Hamid Saga. Oy, hello, good morning sa iyo. Basham Bakal, yan. And City Kalipapa. Magandang morning sa lahat. And Haini, good morning po.
Ito, suki na natin to si Heini. Oo. Sino din to si Tri Palm watching from Pagalungan Municipality. Tapos may kasama rin tayo nanonood dito si Miss Johaina Fairuz Mimbantas. She said, kudos to all CDC Yun. workers. Sabi naman ni Tripom, from Pagalungan, I'm proud to be a CDW serving with 16 years in service. Wow, alhamdulillah po, ma'am. No? Oo, and congratulations din po sa iyo. Start from nothing up to now, Sokor. And alhamdulillah pa rin, this is my passion daw. No regrets and no surrender. Tama po naman. Yan po talaga ang ang motto ng ating mga CDW, no? No regrets and no surrender talaga dahil para po sa mga bata naman ginagawa. Nagpapa-shoutout din si Ate Arbay ni Gabar. Mapia-mapita, yun. Oo. Actually, si Ate Arbay ay yung nag-recruit dito kay Ate Elsie. Hello po. And Ma'am Sara Saidula, shoutout din po sa iyo. Isa din po siyang sa daycare worker from MDS, no? Anong MDS? Maguindano del Sur? Maguindano del Sur. Akala ko munisipyo yan. Disyembre 5 o December pa. Good morning. Ask ko lang po, paano po yung mga PWD? Payout po ito. Mamaya po sagutin natin. Mag-message lang po kami sa iyo, Ma'am Sai. Mama, December 5 about po sa mga sa inquiry mo. Maylin Uday, pa-shoutout naman po, Ma'am LC, no? From Poblacion 1 ito. Si Melanie Uday. I-shoutout mo, Ma'am. Mga fans si Ate Elsie. Oo. I-shoutout mo. Sige. And ganun din, ang dami nila. May mga nanonood din sa Lanao del Sur ngayon, sa Amay Manabilang Lanao del Sur, sa Wao Lanao del Sur at sa Masyo. Ang lakas talaga ng natin, reach natin. Reham Gimba of Pagalungan, magandang morning. Ayan, magandang morning at salamat po sa panonood. Titing Alferez, yan, magandang morning po sa iyo. Ano kaya ito ni Tito niya, tito or father, siguro. Watching from Jensen, hello po sa inyo dyan, no? Sa Jensen, sa mga family ni MJ Alferez. Yan, magandang morning po sa inyo. Hello, good morning. Oo. And Najera Tahir, yan, watching from Amay Manabilang. Ang dami-dami. Sa mga hindi namin na shoutout, wag po kayo magtampo. Ang dami-dami na po talaga. Kaya sorry po, medyo ang dami. Anyway, mag-update po muna tayo, ha? MSSD Updates. May mga efforts po daw si MSSD para mas mapalakas pa itong kanila pong communications effort, no? Ng kanilang mga programa at serbisyo. May report para sa atin si Hermie Patatag. Hermie, go ahead. MSSD para sa Bangsamoro. Assalamualaikum at magandang araw mga kabangsamoro. Bilang patuloy na pagtulong sa mga internally displaced persons o IDPs na naapektuhan ng 2017 Marawi siege, na bahagi ang Ministry of Social Services and Development sa pakikipagtulungan sa BARM Marawi Rehabilitation Program o BARM MRP ng Livelihood Assistance sa ilalim ng Bangsamoro Sagip Kabuhayan o BSK program. Isinagawa ang pamamahagi noong December 23 hanggang 25, 2025 dito sa Marawi City. Sa kabuuan, 958 benepisyaryo na binubuo ng mga IDP na nagmula sa most affected areas at other affected areas ang nakatanggap ng TIG 15,000 na seed capital o tulong pinansyal. Layunin nitong magsilbing panimulang puhunan upang muling maitatag ang kanilang mga kabuhayan at maitaguyod ang sariling kakayahan. Sa mensahe ni MSSD Minister Attorney Raisa H. Jajuri, binigyang diin niya na ang tulong na ito ay bahagi ng pangako ng pamahalaan para sa mga mamamayan ng Marawi. Isang pangako na kayo ay sasamahan hanggang sa umabot po tayo sa isang sitwasyon na kaya na po nating tumayo tulad nung bago pa nangyari ang Marawi siege. 8 taon na po ang lumipas mula ng siege, pero ang commitment po ng MSSD ay nandito pa rin at patuloy pa rin beyond today. Let us continue working together for a Marawi that is resilient, thriving, and full of hope.
So magandang umaga po. Congratulations sa ating mga beneficiaries. Sana po ay magamit ninyong mabuti ang ating seed capital. Hinimok din ni Minister Jajuri ang mga benepisyaryo na gamitin sa micro-enterprise ang kapital na natanggap upang mas mapalago pa ang kanilang kabuhayan. Lubos naman ang pasasalamat ng isa sa mga benepisyaryo. Maraming salamat sa buwan sa ako dahil nasali ako sa hanggang budget na peacekeeping para sa puhunan. Thank you. Ang Bangsamoro Sagip Kabuhayan ay isa sa mga pangunahing programa ng MSSD na naglalayong suportahan ang economic recovery sa rehiyon. Ang inisyatibong ito ay bahagi ng determinasyon ng Bangsamoro government na bigyan ng pag-asa ang mga IDP habang muling itinatayo ang kanilang mga buhay pagkatapos ng krisis. Mula dito sa Marawi City, ito si Joan Magbanwa ng Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Maraming salamat sa iyo, Joan Magbanwa. MSSD Updates. Alright, no, this time naman ay mag-resume na tayo sa ating discussion with our guest, ano? Sige, at this juncture ay kanina ay pinag-usapan natin yung mga hamon at sakripisyo ng ating mga daycare workers, ano? Ano naman po, no, yung sa tingin niyo po, no, yung kahalagahan or mahalagang katangian na dapat ay taglagin, no, ng isang daycare worker po, Ma'am Elsie. Okay, thank you po sa tanong, ma'am. So bilang isang daycare po, kailangan mayroon talaga tayong ganitong yung ugali or dapat taglayin bilang isang daycare worker. Isa na dito yung pagmamahal natin at malasakit sa bata at saka yung mahabang pasensya. Doon talaga, pag isang daycare worker ka, dapat may mahabang pasensya ka, mahabang pag-uunawa at maging responsable ka bilang isang daycare worker. So, at hindi lang po dyan, ito po yung masyadong general na sa atin, magiging role model po tayo. Kasi at the age of 3 to 4 years old, sila po yung kung ano po yung ginagawa natin, so naka-register po yun sa mind nila. So dapat pag daycare worker tayo, be a role model po, na ipakita natin kung ano yung magandang kagaya ng turuan sila ng mabuting pag-uugali para ready po sila sa formal na pag-aaral. Yan. At sa palagay po ninyo, ma'am, kailangan pa ba na madagdagan yung mga child development workers sa lugar natin? Sapat na po ba yung bilang ninyo? What do you think? Sa lugar natin sa Cotabato, sir. Opo, and dito sa Bangsamoro region. Yes, sir. So para sa akin, kailangan po kasi mahirap kailangan kasi kami mag-handle ng 2 session a day. So 2 session a day. So yung ibang mga co-workers ko po, in first session pa lang may 40 na kids na po sila. Naku, ang dami na i-handle. So yung may iba pong daycare worker na nag-handle ng 70 kids. Which is 35 per session po yun. So yung po dapat talaga na madagdagan pa yung daycare worker dito sa atin. Yun. Importante talaga na dapat tama yung classroom size lalo na doon sa mga bata na tinuturuan Yes, because sir. Mahirap magbigay ng atensyon sa 30 kids or 40 kids, no, sa lalo na yung mga edad na age bracket na yan. Yes. Ang hirap-hirap po talaga na gawin. So hopefully, no, makadagdag para naman mas madagdagan yung session, 2 sessions in the morning and then 2 sessions in the afternoon para naman mahirap naman kung isa lang mag-handle ng 4 Yes. sessions. So maganda kung 2 per barangay. Kayo, ikaw lang po isa sa barangay niyo, ma'am? Actually, dalawa po kami sa barangay kayo. namin, sir. So maganda na dagdagan pa ng isa. Yes. Para mas para mas maganda at mas maging effective yung yung service ng binibigay po ng child development workers. Ito po, how about sa mga facilities, ma'am? Kumusta po yung mga learning materials na ginagamit? Sapat po ba o kailangan pa po ba na madagdagan? Kailangan pa po ba ma-improve? What do you think? Para sa akin, sir, kasi doon lang sa akin na base, kasi iba-iba tayo ng sir, base lang po sa akin na daycare, okay naman po yung mga resources ko doon. So,
Kasi mayroon din po kaming natatanggap na mga play materials po. Isa na doon sa MSSD. Mayroon din po tayo sa City Hall. So, sa akin, medyo enough na po yun doon. Pero kung pwede lang dagdagan po natin, Oo. sir. I think sa Okay. Cotabato City ay maganda naman, no, yung mga distribution ng learning materials. Gaano po ba kadalas kayo tumatanggap? Yearly po ba or every 3 months or quarterly po ba kayo tumatanggap? Gaano po yun ang distribution sa inyo ng learning materials ninyo, ma'am? Quarterly po, sir. Every 3 months. Every 3 months. Oo, meron kayong natatanggap na. Maganda, no? Maganda yung ganun. Jids, ano bang intervention pa na binibigay ni MSSD para sa mga daycare, no? Sa mga ganito po ECCD programs. So dito sa sa BARM kasi ito yung MSSD talaga yung lead agencies, no. Si MSSD yung lead agency sa pag-implement ng ECCD, no. Yung mga programs and services dito sa region na sa Saklaw noon ay yun talaga chaired by MSSD. So kabilang doon sa mga interventions ni MSSD, doon tayo muna magsimula sa ating mga child development workers, Aside from the honorarium na binibigay, ay meron ding capacity building interventions. Yun yung mga if I'm not mistaken, kasama po kayo, Ma'am Elsie, doon sa nagpumunta sa Manila ba yun? Yes, ma'am. Oo, na-train ito Isa si po ako doon. kasama si Ate Elsie Yes. sa mga na-train. Sa may mga regular training, mga series of capacity building interventions ang ating ministro para sa mga child development workers natin. Aside from that, doon naman sa mga child development centers o in layman's term mas kilala sa tawag na daycare centers, nagbibigay si MSSD ng outdoor play facilities. Yes. So ito yung mga slide, may mga bike, ito yung mga kung saan yung para sa mga paglalaro ng mga bata, no. Aside from that outdoor play facilities, meron din yung mga learning materials which is nabanggit mo na kanina, Sir Jeff, And also, meron ding sinasagawang feeding program, no, ang MSD Yes po. Ilalim naman po ito ng supplementary feeding program. Kung saan, dito rin, nakikita rin natin dito yung bayanihan, kung saan yung mga parents, mga volunteers at yung mga child development workers, sama-sama sila nagpe-prepare ng pagkain, nagluluto. Correct. No? Sa loob yan ng 120 days yung pagkain na yan. Ayun. Ito ay under ng Early Childhood Care and Development, Jids. Ano ba yung, kasi kanina pa natin binabanggit si ECCD So ano ba yung Early Childhood Care and Development in the lens of the MSSD? Okay, so dito sa kanyang definition, ECCD, Early Childhood Care and Development System, shall refer to the full range of health, nutrition, early education, and social services development programs that provide for the basic holistic needs of young children from age 0 to 4 years and to promote their optimum growth and development. Alinsunod po yan sa Republic Act number 10410 ng 2013. Importante po yung ECCD na programa po dahil yan po ang nagsusupport doon sa critical brain development Yes. ng mga bata. Yes po. 0 to 5 years old, yun, critical brain development yan. Kung ano po yung tinuturo, tinitrain niyo sa katawan na sa utak ng mga bata, sa age na yan, ayan na po ang dadali niya hanggang sa paglaki. No? Yes, sir. Oo. At piniprepare po sila, binagita natin kanina for formal schooling. No? It promotes also equity in conflict-affected areas. Bakit ba kaya promoting equity in conflict-affected areas? Siyempre, no? And na-integrate din doon, ma'am, alam po natin, dahil meron po din kayong mga programa sa health and nutrition, no? Na-integrate po doon sa early learning. At, siyempre, isa din ang ECCD sa dahilan kung bakit nagsa-center, pinapalakas pa yung ugnayan ng mga pamilya, no, sa community. So yun po kasi family is the basic unit, so importante na maging mas strengthen yung ugnayan nito. Ano po ang sa palagay po ninyo, ma'am, ang mahalagang role ninyo as child development workers doon sa pag-implement ng programa ng ECCD, ng MSSD? Ano po yung role ninyo at bakit kailangan dalhin talaga ng mga magulang sa daycare center yung kanilang mga anak? Okay po. So, malaking role po talaga bilang isang daycare worker, sir. Kasi mostly po, yun, nabanggit po kanina ni sir na bakit yung iba magsabi na lang, hindi ko na idaan sa daycare yung anak ko. Ano lang man ang daycare? Play-based learning lang sila, laro-laro lang. Anong matutunan ng anak ko? So, yun mostly ang reason ng mga parents na actually mayroon kaming mapping, sir,
mag-mapping kami. So yung maririnig mo sa kanila, ma'am, hintayin ko na lang na mag-formal school siya at the age of 5, kindergarten. Kasi ganun lang man din, pag idaan ko siya sa daycare, anong matutunan dyan? Laro-laro lang? Ganito lang, takbuhan lang. So not knowing po na hindi nila alam na malaki yung maitutulong po pag nakadaan ng daycare yung anak nila. So isa po dito, so assure po namin na madedevelop yung 7 domains nila. Kasi sa 7 domains po nila, dito na po natin ma-observe yung bata, kung ano yung kakayahan nila, kung ano yung strength nila at saka yung weakness nila. Correct. So, sa play-based learning naman na sinasabi nila, sige lang laro, ganito, walang matutunan, hindi nila alam na sa pagiging paglalaro ng anak nila na nade-develop na yung communication ng bata, yung pakipag-usap sa kanyang mga kaklase. At saka isa na doon yung cognitive learning niya, madedevelop na din. So kaya hindi po pwede na sabihin lang natin na daycare lang ito. So kailangan iano po natin sa isip natin, hindi basta-basta maging isang daycare worker kasi ito po yung preparation, ito po yung foundation ng learning nila para sa formal education. Yun. So ma'am, ano po ang message po ninyo? Ano po ang message po ninyo doon sa mga magulang, no, ng mga bata, lalo na doon sa communities natin na medyo malalayo, nakikinig ngayon, malalayo at hindi naman masyado naniniwala doon sa daycare. Una-una, wala naman siguro silang daycare na malapit sa kanila, so sabi hintayin na lang. So ano po ang message niyo sa kanila, ma'am? Kayong message po ko sa mga parents ngayon na nanonood sa atin, na kailangan po talaga ay encourage po na idaan po talaga natin sa daycare yung anak natin. Kasi nga mostly pag i-compare mo kasi yung bata, sir, na nakadaan ng daycare at saka yung diretso lang sa kinder 2, mas ano po yung learning ng nakadaan sa daycare kasi sa socialization pa lang pwede na sila maiwan doon sa loob na hindi umiiyak. So yun pa lang, malaking tulong na po yun. Tapos, hindi na po mahirapan yung parents pag nakadaan ng daycare yung mga anak nila. Kaya I encourage them to enroll sa daycare po. Yun, maraming salamat po sa inyo, Ma'am Elsie, and kudos po sa inyo. Congratulations po at sana po ay magtagal pa kayo sa trabaho at dumami pa ang mga katulad ninyo Ay, sa may trabaho pahabol nito. pala, Sir John. Oo. May pahabol pala, nagpapatanong. No? Sabi ni Ma'am MJ who's watching right now, no? Shout out kay Ma'am MJ, no? May training ba raw? Tapos Yung, na nabanggit na wala niya, Ma'am, naman kanina. training. Oo, Wala na naman. nabanggit na ni Ma'am Nabanggit na. kanina yung Yeah, training. special needs. Sinabi niya, sa umpisa pala sinabi niya na hindi basta-basta yung pagiging katulad niya dahil dumaan sa training, dumaan sa OJT at kung ano-ano For the pa special bago needs. dumating. Training for children with special needs, ma'am. Meron po ba kayong training na ganon? Yes, sir. Bago lang po. Special needs, Yes. Yun. Ibig sabihin na yung may mga ibang condition, kaya nila sila kaya ninyo i-facilitate. i-handle. Yes, nakatrain na po kami yan. No. So paano Okay. po yan? Paano po sa pagkaganon sitwasyon, ma'am? Do they have special classes or you integrate them with your regular kids? Integrate po, sir. Dapat kasama rin sila. Pero Kasama meron din lang sila. pero meron lang special attention to them. Yes po, sir. Ayun, So iba yung congratulations. strategy nila at approach sa ganun na pagtuturo, no? Oo, marami pala silang natututunan din na may training talaga. So importante din talaga na madagdagan yung kanilang ako talaga palaging ganun yung aking direction eh. You know, we have to compensate people na ginagawa po ng mabuti yung trabaho nila. And it's time for the government to recognize the importance of itong mga child development workers natin. Yes. Sige, question na tayo. Ma'am, maraming salamat po sa inyo, ma'am. Yes, ha? thank you And hopefully ay dumami pa po kayo. At Yes. sana po ay manatili po kayo sa trabaho hanggang po talagang ma-recognize at mabigyan po kayo ng mas okay, no, na compensation. Si Ma'am Elsie Pedros po, LPT, Child Development Worker mula po dito sa Cotabato City. Yan po. Thank you, Ma'am Elsie. Sige, questions na tayo, Jids. Naku, mag-overtime naman. Napadami yung sinasabi ko sa buhay ko. Okay, ano pong buwan? Kanina pa natin binanggit ito, ha? Anong buwan po ginugunita ang Philippine National Volunteer Month dito sa Pilipinas? Ano pong buwan ginugunita ang Philippine National Volunteer Month dito sa Pilipinas? Bonus Question question number na yan, 3, ha? Alam nyo na po ang sagot. Paunahan na lang po sa comment section. Oo. And question number 4. Ayun, anong ahensya? Ito, sobrang bonus din ito. Oh, grabe. Ito na yung last question natin for this year. Oo. Anong ahensya ng BARM
ang nangunguna sa pagpapatupad ng ECCD programs at services sa rehiyon. Imposible. At may programa siya sa radyo na ang pangalan ay... Ayun, nasa background mo lang. bonus na talaga. Ayun, bonus to kasi ito na yung last question natin dahil next year na ulit tayo magbabalik. Wala na pala tayo next Saturday, no? Mag-New Year celebration po muna kami. Yes, so sana masagot ninyo sa comment section kaagad. Ayun. Sige, James, go ahead. Alright, so kanina Sir Jeff, no, before we end this, kasi kanina sinasabi niyo hopefully may madagdagan ng suporta. So alhamdulillah, no, aprobado na po, no, confirmed na po, just confirmed sa aming mga focal persons po sa MSSD po, no, na aprobado na po sa Bangsamoro Parliament yung increase ng honorarium sa ating mga child development workers, no, from 4,000 last year ay magiging 6,000 na siya this year. This coming year, 2026. Ayun, good news, Ate good Elsie. news? Magandang news yan for New Year. 4,000 dati, ngayong 2026, magiging 6,000 na siya. Ayun. So, isa yun sa mga efforts ng MSS team na mas, kumbaga, dagdagan pa ng suporta at i-empower palalo yung ating mga child development workers sa talagang mga magigiting na volunteers sa ating komunidad. Sana yung counterpart madagdagan din, ha? Nagpaparinig agad si Jeff Mendez. Sana yung mga counterpart madagdagan din, ha? Doon sa mga barangay LGUs po natin. Baka naman. Para hindi po kayo hanggang sana all na lang. Oo nga, alhamdulillah. Alright, so good news po yan, ha. Okay, so ngayong Volunteers Month again, no, pinararangalan po natin ng maraming mga individual na pinipili ang aksyon kaysa sa comfort at serbisyo kaysa sa pagiging tahimik. Katulad ni Ate Elsie kanina, no, mula sa mga unang tumutugon sa krisis, sa mga mga mentors na humuhubog sa mga bagong generation tulad ni Ate Elsie, no, hanggang sa mga taong naroroon sa tamang oras. Bawat gawa ng serbisyo po ay mahalaga. Dito sa MSSD, nakikita natin ang diwang ito araw-araw sa pamamagitan ng ating mga daycare workers or child development workers, para social workers, ang ating mga organized youth advocates, mga women paralegals, mga parent leaders, no, at ang mga ating mga community responders. Malinaw kung paano ang grassroots na serbisyo ay nagpapalakas at nagbabago ng komunidad. Sa lahat po ng ating mga volunteers, sa bawat sitio, sa bawat barangay at munisipyo, maraming salamat po sa inyo. Ang inyong serbisyo ay nagpapatibay sa BARM at nag-aalalay sa ating pag-unlad. At yan po, nagtapos na po ang isang oras sa ating programa. Para sa mga karagdagang tanong at dagdag na paglilinaw, mag-chat lamang po sa Facebook at Messenger sa Facebook Messenger ng MSSD, o di kaya ay mag-text sa ating hotline, paki-flash sa screen, 0962-230-9967. Ito po si Jiday Lokman. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Let's welcome 2026 na may positive outlook sa life. Mabuhay ka, Bangsamoro. Yun. Sa ngalan naman po natin mga nakasama para po maging successful ang ating program sa buong hanay po ng Communications Division ng MSSD BARM, and of course kay Carl Daniel, IT Specialist po ng NDBC, at sa ating mga technicians on board, Jeff Lungakit, maraming salamat sa iyo, and sa transmitter nandun si Dennis Pido. Oo. Magandang morning po ulit sa lahat. Happy New Year in advance. Kasi hindi na po kami makakabati sa inyo. This is our last episode for the year. Tama ba, Juday? So, Happy New Year in advance, everybody. And may you have a fruitful, joyful New Year ahead. Ako po si Jeff Mendez. Maraming salamat. And hanggang next year po ulit, magkakarinigan ulit tayo dito lamang sa ating programang Bangsamoro Muna. MSSD at your service. Inyong napakinggan ang programang Bangsamoro Muna, MSSD at your service. Hanggang sa susunod na Sabado, alas 8 hanggang alas 9 ng umaga, dito lamang sa palatuntunang Bangsamoro Muna, MSSD at your service.